Meron naman akong gagawin isang Kiwa na may model na KW1364. Ang kanyang issue ay hindi nagpa-power at saka syempre hindi umiinit. Ngayon, ang sabi ng may-ari ay bubuksan niya sana pero hindi niya nabuksan, hindi natuloy ang pagbukas. Bakit? Kasi meron itong mga secret. Ayan, dito ay titingnan natin ito kung ano yung posibleng sira at kung sakaling ito ay masira yung kanyang switch dito, kasi marami na akong na-repair na ganito at ang switch na ito ang nasisira. Natutunaw po kasi yung switch pag nagkaroon ng kalawang or corrosion or nagka-carbon yung switch, ito ay umiinit dahil nga nag-i-spark. So natutunaw po yung plastic. Mamaya bubuksan natin ito, ipakita natin sa inyo kung paano ang sinasabi ko na natutunaw or yung plastic ay nadideform kaya umaangat yung kanyang contact, so hindi na magkukontak. So ito yung palagi kong inaayos ko lang noon, ginagawan ko lang ng paraan. Pero dahil meron na tayong mabibili sa online, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabili ng dalawa. So nagreserba tayo ng isa, kinabit natin yung isa at itong natira ay ikakabit natin. Kunting ano lang dito sa water heater. Ito ay electric kettle na merong capacity na 1.8 liter at 1,500 watts. Pero dito ang issue ay hindi nagpa-power. So i-check natin itong cord at yung contact dito sa loob, yung dalawa na yan, at yung filament at saka yung switch. Yan po yung mga titingnan natin. So dyan lang kayo, at bago natin ipagpatuloy, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na po sa aking channel, piliin yung bell all para maging updated ka sa mga video aking i-upload, at pa-share ng video kung nagustuhan mo. Okay, maraming salamat. At dito sa video natin ay walang masyadong nagkaka-interest sa ganitong mga repair kasi mura lang ito. So ang video natin, hindi ito para sa mga magagaling na, ito po ay para po sa mga may-ari na kung gusto nilang ayusin, pwede. Kasi mura lang naman bilhin ito. Pag dinala pa sa technician, halos yung labor at saka yung pyesa ay magkaka-pantay na sa halaga. So kung gagawin natin tapos sisingilin natin ito ng 150 plus yung pyesa, yung switch, ay aabot ka ng 200 hanggang 250, kasi pag 150 lang kasama na yung switch, malulugi yung technician sa kanyang oras at sa kanyang mga gamit. So tiningnan natin sa online, ang presyo ay nasa pagitan ng 500 to 600 pesos. So ibig sabihin po ay mura lang at hindi masyadong pagkainteresan ng mga technician kasi nga wala silang mapapalang malakihang pera dito. Ito pang personal na lang po yung ituturo natin. Okay, so tuloy natin. Bubuksan natin ito dito mamaya. At saka dito may nakatagong dalawang screw dyan na hindi mo makukuha kung hindi mo tatanggalin ang takip. O titingnan natin yan mamaya kung sira yung switch. Okay, so step by step tayo sa pag-check nito ng mga kailangan natin i-check. Dahil ito'y walang power, i-check natin yung ating cord. Ito, ayan. Tapos ilagay natin dito sa plug at pindutin natin ang switch. Wala. Okay. So ibig sabihin, wala talagang power or walang resistance pala, kaya hindi siya magpa-power pag na-plug in. Ngayon, susunod natin na tingnan itong cord, yung linya. Tingnan natin dito, ayan, meron yung line to dito sa kabila. Ayan, so buo ang upuan. At ang next ay dito, dahil buo yung upuan, ibig sabihin dito ay may connection. Dito i-check natin itong dalawa, itong dalawang bilog sa gitna. Ito hindi ito, toaster lang ito. Itong dalawang ring, yan yung i-check natin. Okay, walang reading. Pindutin natin yung power switch. Ayan. At okay, wala. Yan o, wala. Dito wala o, yan o. Yan, so wala. Ibig sabihin, pwedeng coil or heating element
pwedeng switch. Okay, buksan natin. Tanggalin natin ang mga screw. Pag binuksan mo ito, ayan, hanggang dyan ka lang. Hindi ito matanggal kasi meron pa nakatago na screw. Ayan, oh. Okay, so paano natin matanggal? Buksan natin ang takip. Merong screw dyan sa ilalim na dalawa. Ito. Ngayon, hindi makapasok yung ating screwdriver. Okay, ayan, oh. Hindi makapasok. Ayan, masisira lang yan. So, ang gagawin natin, ito, ganyan lang. Tusukin lang natin yan dito at iangat. Ayan, oh. Tapos sa kabila. Di ba? Dali lang. Tapos ito yung dalawang screw. Ayan, di ba? Tapos ito, ang plastic na yan ay ingatan mo yan kasi mahalaga ito. Dito pumapasok ang init pag kumulo. Kailangan nakasarado itong takip para yung init, yan, papasok po ang init dito. Yan, o, papasok dyan sa butas para po mainitan yung ating thermal switch. Yan, para mainitan siya. Kaya siya kailangan na may takip na plastic. Okay? Tandaan nyo kung paanong posisyon. Mahalaga ito. Hindi pwedeng magkabaliktad yan. Yan. Tanggalin natin yung switch. Ito. Hatakin lang natin pataas. Ayan. Tapos, ito. Tingnan natin kung switch ang sira. Ayan. Okay? Yan, o. Wala. Diba? Ngayon, buksan natin ang switch na bago. Ito. Yan, brand new po yan, naka-plastic pa, may silyo, may ano pa, may code, may barcode. Okay, tapos dito tayo sa, ayan, ito natin, yan, o, dapat ganyan. Diba? Ngayon, tanggalin natin itong switch. Yan, alisin natin yung, yan, ibalik-lagay natin dito. Ayan, o. Ayan. Pigain natin ang lungnos kasi maluwag. Ito. Ilagay natin dito. Ayan, gayahin lang natin. Ayan, o. Dito. Ayan, maluwag pa rin. Tanggalin natin uli. Ayan, maskip na. Ito naman, may tutulak lang ako dito. Dito may tinutulak. Ayan. Tapos, balik natin sa kabila. Tigpitan din natin katulad nung sa kabila. Ayan. Okay. Sarado natin. Oh, yun, oh. Tapos, ito itabi na natin. Lagay natin dito sa plastic para patunay sa may-ari na bago yung nilagay natin kasi may plastic pa. Ngayon, ito na. Ilagay na natin sa upuan. Dito. Ganun lang kadali. Ayan. Ilagay natin sa upuan. Tapos, nalagay na natin sa upuan. I-test na natin yung switch. Ang switch, ang plug. Ayan. Tapos, pindutin natin yung switch. Ayan, o. Kita nyo ba? Ayan, o. So, ibig sabihin, switch lang yung sira. So, ganun lang siya kadali gawin. Kaya lang, nag-i-explain pa tayo. Okay? So, ilagay na natin siya dyan. Tapos, ito, ibalik lang natin. Una, dito sa dulo. Ganyan lang magbalik para
makita nyo, iuna natin sa dulo. Ayan, ipasok natin itong Y dito sa kanyang sabitan. Okay. Ayan na. Tapos ito, pasikip lang yan dyan. Diba? Ulitin natin. Pasok na. Tapos ito, dito lang. Ayan. Ay, hindi nakita. Ayan na siya. Ilagay natin siya dito. Okay. Tapos ilagay ito dito. Tatlo lang naman ang screw. Ayun, tatlong screw lang. Tapos ito ilagay natin dito. Ayan o, iuna natin sa kabila. Okay. Di ba? Tapos na. Tapos, itis na, ay, sorry. Ngayon, ayan na, sarado na. Or itis na natin sa plug. Ayan, i-off natin. I-on natin. Ayan o. Okay, di ba? So, okay na. Ngayon, lagyan natin ng tubig. Kukuha lang ako ng tubig. Para mabilis tayo. Dalawang baso lang. Isa. Dalawa. Initin na natin. Painitin na natin dito sa ating cord or outlet or extension pala. Ayan. I-on natin. Tingnan natin dito sa kulay pula. On. Ayan o. Nag-on na, kita ba? Ayan, nag-on na siya. So, hintayin natin kung ilang seconds. Mabilis lang ito. Tingnan natin kung mag-automatic. Okay, iikot lang natin ng konti. Tingnan natin kung mag-automatic shutdown siya. Kung kumulo na. Hintayin lang natin. Dalawang baso lang yung nilagay ko doon para mabilis nating mapakulo. At titingnan lang natin kung gumana yung switch na brand new nating ikinabit. Kung gagana ba sa automatic o mag-automatic shutdown siya. Or automatic shut off. Yan po yung mga tawag. Okay? Yan siya. Testing natin. At kailangan makita natin yung switch na mag-off. Ayan, yung switch. Okay. Pagmasdan yung mabuti, yung switch ito. Kung maglilipat dito. Ayan, umandar yung motor. Magsasalita ako para yung video ko hindi magmukhang picture. Kasi nga, ayan, pakinggan natin yung maglagatik yan. Pag umabot na sa maximum temperature, mag-o-off kusa yan. Okay, tingnan natin. Pagmasdan yung ilaw. Ayan o, yung ilaw at saka yung switch. Ayan, usok-usok na. Okay, tams, nag-automatic na. So, goods na. Gumana na yung power. At nag-automatic na siya. So, okay na yung ating ginawa. Maraming salamat. Palit switch lang po tayo. Buti na lang meron tayong brand new. Shout out sa lahat. Maraming salamat again. God bless at mabuhay. Bye-bye.